Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Anday. Taong 1970. Pila, Laguna. Noong mga panahong ito, katulong ng isang may kayang pamilya si Anday sa bayan ng Pila. Nakatira sila noon malapit sa simbahan. Kaya naman tuwing linggo, hindi niya kinakalimutan ang magsimba. Laking Katoliko itong si Anday Pinuno. Kaya naman kinalakihan na talaga niya ang pananampalataya ng isang totoong Kristiyano. Minsan nga, dahil sa kanyang debosyon, napapagalitan na siya ng kanyang amo. Ngunit kahit ganon, hindi ito nagsisilbing balakid para magawa niya ang lahat ng gusto niya sa buhay. Para sa kanya kasi, nauunawaan niya kung bakit ganon ang amo niya. Unang-una, mga irehe ito, mga taong walang Panginoon sa buhay. Gayunpaman, mabuti ang pakikitungo nito sa kanya, kaya kahit ganon wala siyang nagiging problema. Dagdag pa ni Anday na noong mga panahong yon, masyado itong maluwag sa kanyang mga ginagawa. Hindi ito mahigpit sa trabaho at binibigyan sila nito ng oras para makapagpahinga. Araw-araw na gano'n ang estado sa bahay nila. Kaya kahit gaano man karami ang trabaho, para bang hindi sila nakakaramdam ng pagod. Ngunit, dumaan ang isang taon ng paninilbihan niya, nag-iba ang pakikitungo ng pamilya. At nagsimula ito noong may tinanggap itong kasambahay na nagngangalang Neneng. Kagaya ni Anday, dalaga pa itong si Neneng. Maganda, balingkinita ng katawan at higit sa lahat morena. Habulin ng lalaki ika nga ng mga kasambahay nila. Pero ayon sa kanya, may mali sa pagkatao nito. Hindi dahil sa naiinggit siya, bagkus ay dahil sa mga nararamdaman niya. Sa mga unang buwan ng pagtatrabaho bilang kasambahay ni Neneng, wala naman itong kakaibang ginagawa. Ang kaso lang habang tumatagal, parang napapalapit ito sa amo nilang lalaki. Kung sila nga nagtatrabaho para hindi mapagalitan, ang taong yun pinuno, pahiga-higa lang at kikilos lang ito kapag gusto na niya. Kapag hindi naman, di yun lumalabas sa kwarto nila. Wala rin itong pakialam sa mga kapwa nito kasambahay na para bang ito ang may-ari ng bahay. Dahil sa ganoong sitwasyon, 3 sa 6 na kasambahay ang nagalit. Sa sobrang pagkadismaya ng mga ito, hindi na sila nagsayang pa ng oras na isumbong ang katrabaho nila sa asawa ng amo nilang lalaki. Inaasahan kasi nila na magagalit yun kay Neneng dahil nga sa mga kalokohan nito. Ngunit nang malaman yon ng amo nila, parang sa kanila pa ito ng galaiti sa galit. Halos murahin na sila ng babae, kaya naman imbis na magpaliwanag, napilitan na silang lumayo rito. Pagkatapos nun, nagkulong silang lahat sa kwarto para mag-usap-usap. Ayon sa mga ito, may kutob silang merong ginagawang kababalaghan ang kanilang katrabaho, kaya naman pagmamasdan nila ang mga kilos nito sa lahat ng oras. Dagdag pa ng kasama ni Anday, hindi sila papayag na ganoon ang sitwasyon sa trabaho dahil sa mas lalo lang bumibigat ang mga gawain nila sa araw-araw. Nang mapagkasunduan naman nila ito, agad na silang bumalik sa kanilang mga pwesto. Tahimik na ginawa ang mga tungkulin hanggang sa magwakas na ang gawain nila sa araw na yon. Pagtungtong naman ng gabi, matapos ang kanilang naging hapunan, hinintay nila sa loob ng silid itong si Neneng. Ang problema mag-aalas 9 na, hindi pa rin ito pumapasok. Yung iba sa kanila nakatulog na sa kakahintay. Habang yung mga gising pa, sinabi na kakausapin na lamang nila ito kinabukasan. Ngunit nang marinig niya ang rason ng mga katrabaho niya, hindi siya pumayag. Alam ni Anday na may madidiskubre siya noong gabi, kaya naman imbis na magpahinga, nangahas na siya na lumabas sa kanilang silid. Bagaman alam niya na ikakagalit ito ng amo nila, hindi siya pinanghinaan ng loob. Pagbagtas naman niya ng pasilyo, napansin niya na kokonti lang ang may sigang lampara sa bandang sala. Medyo madilim din ang kusina
gayon din ang mga silid ng mga anak ng amo nila. Dala ng kuryosidad, isa-isa niyang sinilip ang mga silid ng anak nito sa pagbabaka sakaling makikita niya roon si Neneng. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nadatnan hanggang sa makarating siya sa silid ng panganay nitong babae. Paghawi niya ng pinto, laking gulat na lamang niya nang makita niya itong si Neneng na nakaluhod sa harapan ng kama habang taimtim na nagdarasal. Sa sahig naman ng higaan ng anak ng amo nila, may mga nakita siyang simbolo na dahan-dahang nilalamon ng baga. Hindi niya mawari kung para saan ito, pero anuman yon, nasisiguro niya na hindi ito ikakabuti ng bata. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman niyang nilapitan ang katrabaho niya, sabay sipa ng bahagya sa likod nito. At kahit meron itong ginagawa, paulit-ulit niya itong tinanong hanggang sa napilitan na itong itigil ang kanyang mga usal. Pagbaling naman ito ng tingin sa kanya, agad niyang napansin ang nanlilisik nitong mga mata at ang dila nitong kanina pang naglalaway ng walang tigil. Dala ng pagkagulat na patras siya habang paulit-ulit yung tinatanong ukol sa ginagawa nito sa anak ng amo nila. Ngunit nang marinig yun ni Neneng, hindi ito sumagot, bagkus ay tumayo ito kasabay ng dahan-dahan nitong pag-angil. Nang mapagtanto naman ni Anday na hindi na yun magsasalita, hindi na siya nagdalawang isip na kumaripas ng takbo papalabas. Ngunit pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanila ang amo niyang lalaki na dahan-dahan ang naglalakad papalapit na parabang wala ito sa kanyang sarili. Anday, huwag ka nang magmatigas at lumaban. Maganda ang ganitong buhay. Halika, sumama ka na sa amin. Wika ng amo niya habang tulalang nakatitig sa kawalan. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na ito ay itulak. Pag-atras naman ng amo niya, dali-dali siyang lumapit sa pinto para lumabas. Pagdating naman niya sa bakuran, agad siyang tumungo sa kalsada para humingi ng tulong sa mga kapitbahay nila. Sa mga panahon kasing ito pinuno, medyo marami-rami na rin ang naninirahan sa kanilang lugar. Hindi na rin noon nakakatakot lumakad kapag gabi. Gawa ng kahit 10 oras, meron pa ring makikitang tao sa labas. Ang kaso lang, nung gabing lumabas itong si Anday, wala siyang nadatnang tao. Umaga pa nun, kaya naman takang-taka talaga siya. Ultimo kasi lasenggo, wala siyang nadatnan. At ang mas nakakapagtaka pa, sarado na ang mga bahay ng mga taong kakilala nilang manginginom sa lugar. Subalit sa kabila ng ganoong sitwasyon, nagpatuloy siya sa paghahanap ng taong makakatulong. Kung saan-saan na rin siya kumakatok ng bahay, pero walang nagmamagandang loob upang siya ay pagbuksan. Dahil dito, naiwan siyang mag-isa sa labas hanggang sa doon na nga niya nakita ang amo niya na lumabas na rin ang bahay nila. At kahit nasa malayo na siya, hindi niya may pagkakaila ang mga mapupula nitong mga matang nanlilisik. Ilang minuto pa ang lumipas, tinubuan ito ng malapad na pakpak kasabay ng pagkahati ng katawan nito. Unti-unti ring nagbago ang anyo ng nilalang bago ito tuluyang lumipad sa kalangitan. Matapos ang pangyayaring yon, kahit anong gawin niyang pagsilay sa langit, wala na siyang makita pa. Pero kahit nagtatago sa anino ng dilim ang nilalang na kanyang nakita, hindi niya maipagkakaila ang huni nitong paulit-ulit na dumadapo sa kanyang tenga. Maya-maya pa, nakarinig siya ng kumpas ng pakpak sa itaas kung saan siya nagmamasid. Alam niyang naroon na ang nilalang na kanyang hinahanap, kaya naman para hindi siya madagit, sumilong siya sa bahay na huli niyang kinatok. At habang siya ay nagtatago, maigi niyang pinakiramdaman ng nilalang hanggang sa bigla na lamang siya nitong sinunggaban sa direksyon na hindi niya inaasahan. Pagbaon ng mga kuko nito sa balikat niya, sapilitan siya nitong inilipad papaitaas pero naging bigo ito. Nataon kasi noon nakakapit siya sa pundasyon na nasa ilalim ng papag ng bahay, kaya paghila nito sa kanya, hindi siya nito nadala. Subalit,
Bigo man ng nilalang, nag-iwan ito ng malaking marka sa balikat niya. Sa sobrang lalim ng sugat na kanyang natamo, halos mamanhid na noon ang kaliwa niyang braso. Agad din siyang nakaramdam ng matinding panghihina, kaya imbis na tumakbo pa kung saan-saan, nagtago na lamang siya sa ilalim ng tahanan. Kalaunan, nang mawala na ang nilalang, dito na siya napabuntong hininga habang pinakikiramdaman ang sugat niya. Inakala rin niyang tapos na ang pangyayari noong gabi, pero kalahating oras ang dumaan, may nakita siyang isang babae na naglalakad papalapit. Pagdungaw nito, bumungad sa kanya ang mukha ni Neneng na nakangiti. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata, tapos wala pa rin itong patid sa paglalaway. Di nagtagal, nang medyo bumalik na sa normal ang wangis nito, doon na yon nagsimulang magsalita sa kanya. Akala noon ni Anday normal niya na itong makakausap, pero pagsalita nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding takot. Yung boses ni Neneng parang sa matandang lalaki, garugal at parang hindi lang isa ang nagsasalita. Ang mas malala pa, may mga sinasambit itong mga orasyon na hindi niya maintindihan. Huwag kang mag-alala, Anday. Hindi mo pa gabi ngayon. Maghintay ka. Malapit ko na kayong ubusin sa bahay. Huwag kang magsusumbong kung gusto mong mapatagal pa ang buhay ng mga kasama mo roon. Pwede ka namang lumayas. Iwan mo kami. Unahin mong iligtas ang buhay mo. Hindi ko to sinasabi sa iyo para takutin ka. Bagkus ay para maunawaan mo na ang mga ipapakita ko sa iyo ngayon ay parte ng awa at paghanga ko sa katapangang iyong ipinamalas. Wika ni Neneng. Matapos nitong makapagsalita, agad itong tumalikod sa kanya. Pagkawala naman ito, doon pa lamang niya naramdaman ang mga tao sa baryo. May mangilan-ngilan sa mga ito ang napilitang lumabas dahil sa matinding pagtataka buhat sa mga pangyayaring naramdaman nila. Nang mapansin naman niya ang presensya ng mga ito, agad siyang lumapit sa pamilya na palagi niyang nakakausap para humingi ng tulong. Takang-taka man ang pamilyang yun sa paglapit niya rito ng 10 oras. Pinili niyang wag ilahad ang totoo nang sa gayoy manatiling ligtas ang kanyang mga katrabaho. Pagsapit ng sumunod na araw, bumalik na siya sa tahanan ng kanyang amo. At kagaya ng inaasahan, galit na galit siyang sinalubong ng kinakasama ng amo niya. Kung ano-ano ang pinagsasasabi nito at sa sobrang galit ilang beses pa siya nitong sinaktan. Nakakagalit man yun para sa kanya, hindi na siya sumagot pa. At sa halip na magmatigas, tahimik siyang pumasok sa kanyang silid para magdasal. Sa tuwing meron kasi siyang pinagdadaan ng problema, ang pagdarasal palagi ang nagsisilbi niyang armas. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kalinawan sa pag-iisip at nagpapalakas ng kanyang loob upang gumawa ng mga panibagong pasya sa buhay. Akala ni Anday na sa pagkakataong yun matutulungan na naman siya nito, pero hindi pa man siya tapos sa pagdarasal, may narinig siyang bulong sa kanyang mga tenga. Ang bulong na yon, pansin niya na nasa loob lang din ng silid niya, kaya naman agad niyang iminulat ang kanyang mga mata para ito ay hanapin. At pagbali niya ng tingin sa may bandang kaliwa niya, nakita niya itong si Neneng na nakangiti habang nakatitig sa kanya ng malapitan. Huwag ka nang sumubok. Hinding-hindi ka niyan pakikinggan. Alam mo, hindi lahat ng lugar naroon ang presensya ng Panginoong sinasamba mo. Ang Panginoon ay marunong tumalikod sa mga tao at lugar na hindi marunong kumilala sa Kanya. At ang lugar na ito, Anday, Tahanan ng mga Antikristo. Lugar na pabor sa aming gusto. Sa ikalawang pagkakataon, umalis ka na rito. Iwan mo na sila dahil hindi mo naman sila matutulungan. Wika ni Neneng habang umiikot-ikot ang ulo nito.
Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla naman itong nagpalit anyo dahilan para mapausog siya. Sa puntong yun, Pinuno, takot na talaga siya. Gawa ng yung itsura ng katrabaho niya. Para talagang sa demonyo kung titingnan sa malapitan. Kung nataon nga lang na di bukas ang bintana ng silid niya, di siya mag-aalangang tumalon dito kahit nasa 2 palapag pa ito. Maya-maya pa, nang mailahad naman sa kanya ng nilalang ang lahat ng nais nitong sabihin, kaswal itong umalis sa kanyang tabi. Pagsilay niyang papabukas na ito ng pinto, naglakas loob siya na sumagot dito ng, "Sandali! Bigyan mo ako ng 1 buwan. Kukunin ko lang ang mga sweldo ko. Tsaka lalayas na ako rito. Pakiusap, 1 buwan lang ang hinihingi ko." Nang marinig naman ni Neneng ang sinabi niya, napangisi lang naman ito habang tumatakbo. Di na yung nagsalita pa. Animoy meron itong binabalak sa mga sinabi niya. Lumipas ang araw na yon. Kahit gulong-gulo na ang kanyang isipan, pinilit niya pa rin magpatuloy sa trabaho. Nakakabahala man ang kanyang naranasan, hindi siya pinanghinaan ng loob, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na nasa likod niya lang ang Panginoon. At hanggat malakas ang pagtitiwala niya rito, hinding-hindi siya matatalo ng kahit na sino. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, hindi rin pala biro ang kanyang pagdadaanan. Ilang araw ang lumipas pagkatapos niyang malaman ng totoo. Dito na nagsimulang magparamdam sa kanya ang hagupit ng kasamaan ni Neneng. Ayon kay Anday, nagsimula ito noong gabi ng 2 araw. Habang nagpapahinga sila, muli na naman siyang ginising ng ungol ng isang taong parang mamamatay na. Dahil dito, di niya naiwasang lumabas ng silid para sumilip. Pagsilay niya noon sa kusina, tumambad sa kanya ang isang lalaking nasa edad 20 anyos na nakahiga na sa mesa. Punong-puno na rin ng dugo ang katawan nito. Tapos sa estado nito parang matindi ang pinagdaanan nito bago yun madala sa bahay. Hindi nagtagal, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masipat ang paggulong ng ulo nito sa sahig. Paglayo nito ng ilang metro sa mesa, agad naman yung kinuha ni Neneng habang masayang nakatingin sa kanya. Matapos nun, bumalik ito sa loob na parabang abala ito sa kasalukuyan nitong ginagawa. Kinabukasan, yung karne ng lalaking tinadtad nito noong nagdaang gabi, yon ang hinain sa pamilya. Kahit yung mga kasama niya napakain din ng karne dahil sa sarap ng pagkakaluto nito. Pero itong si Anday Pinuno, pinilit niya talagang tiisin ang gutom. At para makaraos noong araw na yon, siya ang gumawa ng sarili niyang pagkain. Di man gaanong kasarapan, ang importante ay ligtas at walang mangyayaring masama sa kanya. 1 linggo pa ang lumipas, napapadalas na ang pagtadtad ni Neneng ng tao sa bahay nito. At dahil sa mga kagamitang hindi nito nahuhugasan, nagsimula ng bumaho ang paligid. Nawala na rin ang batas sa loob ng pamamahay, gawa ng lahat ng tao roon maliban sa kanya, parang nawala na sa matinong pag-iisip. Bastang nais na lamang ng mga ito, maghintay kung kailan na naman sila hahandaan ng napakasarap na pagkain. Nang mapansin naman niya ito, hindi na siya nagdalawang isip na kunin na ang kanyang sweldo kahit hindi pa tapos ang buwan. Subalit nang makausap niya ang mag-asawa, parang wala na yun sa katinuan. Hindi na nga siya nito nakikilala, kaya naman imbis na magtagal pa, nagdesisyon siyang lisanin na ang bahay. At nung mapansin naman ni Neneng ang kanyang naging desisyon, muli siya nitong kinausap bago siya lumisan. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo na mababago ang lahat. Umalis ka na rito, Anday, at huwag ka nang babalik pa. Pasalamat ka may pananampalataya ka. Dahil kung wala, magiging katulad ka rin nila. Wika ni Neneng sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tahimik lang naman siyang umalis, bit-bit ang kanyang mga gamit.
Bagaman malayo-layo pa sa pila ang probinsya niya, hindi niya na inisip kung papaano siya makakauwi. Ang pinanghawakan na lang niya noong mga sandaling yon, may plano ang Diyos para sa kanya kung bakit siya nito inilagay sa ganoong sitwasyon. Dala naman ng desperasyon, nanuluyan siya sa taga-baryong naging kaibigan na rin niya. Ito ang pumuno ng lahat ng kanyang pangangailangan at tumulong sa kanya upang magkaroon siya ng panibagong pagkakakitaan. Akala niya doon na magtatapos ang kanyang problema, pero sa paglipas pa ng mga buwan, unti-unti nang napapansin ng marami ang kakaibang amoy na nagmumula sa bahay ng dati niyang amo. Marami na rin noon ang nagrereklamo, pero parang hinahayaan lang ito ng mag-asawa. Dahil dito, wala namang nagawa ang mga taga roon, kundi pagtiisa ng kakaibang amoy na lumalabas mula sa tahanan. Kalaunan, lahat din ng reklamo tungkol sa kanila, unti-unti nang nawawala na parabang hindi man lang ito nagbigay ng kalbaryo sa mga pamilyang nakatira malapit dito. Inakala ng marami na tapos na ang kinakaharap nilang sigalot, ngunit sa likod ng tila bang payapang sitwasyon, nagtatago ang isang karumal-dumal na pangyayari. Noong una, patago pa itong ginagawa ng mga alipores ni Neneng, pero sa katagalan kahit tirik na tirik ang araw, nakikita niya itong nagdadala ng mga biktima sa loob ng bahay. Malayang nakakapasok doon ang mga taong yon, pero hindi na ito nakakalabas pa. At kahit marami ang nakakakita, animoy walang nakakaalala maliban sa kanya. Hanggat maaari, sinusubukan niyang ilihim ang lahat ng kanyang mga nasisilayan, pero sa katagalan parang hindi na rin ito kayang sikmurain ng kanyang damdamin. At dahil sa matinding pagkalito, muli siyang lumapit sa simbahan para humingi ng kasagutan. Ngunit sa puntong yon, parang hindi na dininig ang kanyang panalangin. Wala na rin siyang nakikitang mga senyales, kaya naman napagtanto niya na hindi na makakatulong sa kanya ang Panginoong kanyang pinaniniwalaan. Bagay na naging daan upang maghanap siya ng kasagutan gamit ang kanyang sariling lakas at abilidad. Tuluyan niya nang nakalimutan na hanggat hindi pagnanais ng Diyos, hindi niya ito makukuha. Makalipas pa ang isang linggo, purong kabiguan ang naranasan niya. Gulong-guluman kung papaano ito mapipigilan, hindi pa rin siya nawala ng pag-asa hanggang sa may nakilala siyang matanda na nakatira sa gilid ng palayan. Ilang kilometro ang layo nito sa sentro, kaya naman maging siya, hindi inaasahang makikilala ito. Subalit nang makausap niya ang matanda, unti-unti siyang nagkaroon ng pag-asa. Inilahad nito sa kanya na minsan hindi sapat ang pagdarasal para mapalayas ang ating mga kalaban. Pinabulaanan din ito na pinabayaan na siya ng Diyos, gawa ng kailanmay hindi lilisanin ng Panginoon ang mga taong alam nito na matapat at naninilbihan sa Kanya. Nabanggit din ito na baka siya na ang hinihintay nitong kasagutan sa lahat ng mga tanong na patuloy na sumasalansang sa kanyang isipan. Mariin din itong inilahad, natutulungan siya nito hanggang sa mapalaya na niya ang kanyang sarili mula sa problemang hindi naman dapat para sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi ng matanda, abot langit ang kanyang naging pasasalamat. Hindi niya sukat akalain na mayroong darating na tulong na hindi niya inaasahan. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman na isa pala itong albularyo sa lugar. Yun nga lang, hindi na ito tumatanggap ng mga pasyente gawa ng nagretiro na ito sa kanyang trabaho. Ngunit kahit retirado na, hindi ito nagdalawang isip na tulungan siya. Doon din niya nalaman na ang nilalang na kinakalaban niya ay isang uri ng manananggal na may kakayahang mangyanggaw ng tao gamit lamang ang orasyon. Marahil yung mga kasama niya sa bahay na yon, purong manananggal na rin dahil sa pagkain ito ng karne ng tao. Pagtatapat pa ng matanda na, matagal na niyang sakit sa ulo ang mga ganoong uri ng nilalang, kaya hindi na siya papayag pa na magpagala-gala ang mga ito. Nabanggit din ito na ilang taon na siyang naghahanap ng mga manananggal sa baryo,
Ngunit dahil sa abilidad nitong magkubli ng presensya, nagiging mahirap ito para sa kanya. Bukod kasi sa hindi na matalas ang pandama ng matanda, masyado na rin itong nahihirapan na kumilos at maglakad ng malayo. Subalit dahil sa mga nalaman nito, nagkaroon na ito ng pag-asa na makatunto ng mga manananggal para lipulin. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, naging madalas na ang pagsasama ni Anday at ng matanda patungo sa baryo. Nga pala pinuno, babae rin ang matandang yon at nag-iisa na rin sa buhay. Di naman siya ganong naiilang nakasama ito. Gawa ng bukod sa madaldal yon, mahilig din itong magbiro. Halos isang buwan din nilang sinubaybayan ang bahay ng amo niya hanggang sa makumpirma na ng matanda ang lahat ng mga sumbong niya. Dahil dito, agad naman itong gumawa ng mga pangontrang mula sa pinaghalo-halong dahon at mga baging. May mga inilagay din itong tawas at pagkatapos nitong makabuo ng langis, pinausukan niya ito sa abuhan ng mahigit sa 3 araw. Matapos nun, dito na nila isinagawa ang pinakaimportanteng parte ng misyon nila. At ito ay walang iba, kundi ang bumalik si Anday sa bahay para itanim ang mga pangontra. Hindi naman siya magpapalipas ng isang gabi sa lugar. Gawa ng ang kinakailangan niya lang gawin, maiwan ang pangontrang ibinigay ng matanda sa loob nito. At kapag naisakatuparan na niya ang bagay na yon, pwede niya nang lisanin ang lugar. Pagkarinig naman niya sa utos nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding takot. Alam niya kasi na galit na si Neneng sa kanya, kaya sa oras na makita pa siya nito sa loob, hindi malabong patayin na siya nito. Gayunpaman sa kabila ng mga ganoong isipin, hindi niya maipagkakaila ang kagustuhan niyang mamatay ang mga nilalang sa baryo. Alam niya kasi na kapag patuloy pang umiral ang mga ito, mas lalong maraming madadamay na inosenteng tao. Ang ganun niyang kaisipan ang nag-udyok sa kanya upang kumilos at magkaroon ng lakas na kaharapin ang mga kalaban nila. Isang hapon, pagdating nilang dalawa sa baryo, mabilis niyang tinahak ang daan pabalik sa bahay ng dati niyang amo. Habang papalapit, dito na rin siya nagdodoble ingat sa takot na baka may makakita sa kanya bago pa man siya makarating sa loob. Pagpasok naman niya sa bakuran, napansin niya na sarado pa rin ang bahay. Kaya naman dali-dali siyang pumuslit patungo sa likurang bahagi nito. Ang plano niya noon, maghahanap ng bintana para pagtapunan ng pangontra, pero wala siyang nakitang nakabukas. Dahil dito, napagtanto niya na kailangan niyang pumasok. At ang pinakamadaling paraan para magawa ito ay ang dumaan sa likurang bahagi ng bahay. Nagbabakasakali siya na kapag doon siya dumaan, walang makakapansin sa kanya. Subalit nang masipat niya ang pinto papasok, agad na sumambulat sa kanya ang hindi kaaya-ayang amoy. Napakabaho pa rin kahit nakasarado na ang pinto, kaya naman nagdalawang isip siya na buksan ito. Subalit kapag sumasagi sa kanya ang mga napag-usapan nila ng matanda, muling nanunumbalik ang lakas ng loob na paunti-unti nang nawawala. Hindi nagtagal, binuksan niya ito ng walang pagdadalawang isip. At pagsilay niya sa loob ng bahay, nadatnan niya ang mga karne ng tao na nakasabit na parang mga kinatay na baboy. Napakadilim na rin sa loob nito, kaya naman imbis na pumasok pa, ibinato na lamang niya paloob ang pangontrang dala niya. Pagkabasag naman ng lalagyan ng langis, dito na siya nakita ni Neneng na mabilis namang sumugod sa kanya. Dahil dito agad naman siyang napakaripas ng takbo. Ngunit di pa man siya nakakalayo, napansin niya na parang hindi na ito nakasunod. Pagbaling niya ng tingin, nadatnan niya ang mga nilalang na yon na nagpupumilit lumabas ng bahay kahit nakabukas naman ang pinto. Hindi niya mawari kung ano ang nangyayari sa mga ito. Ngunit pansin niya na parang may hindi siya nakikitang harang na pumipigil sa mga nilalang. Pagsilay naman niya sa pangyayari, doon na siya nakalayo ng payapa at wala na gaanong iniisip. Kalaunan,
Nang malaman naman ito ng matanda, hinayaan nila ang mga nilalang sa loob ng 1 linggo. Alam ng albularyo na hindi ito magugutom dahil sa dami ng mga pagkain nila sa loob. Kaya naman pagkaraan ng 1 linggo, sa kasagsagan ng lalim ng gabi, sinunog nila ang bahay. Hindi ito kagad napansin, kaya naman nang maalarma ang mga kapitbahay nito, huli na ang lahat. Gawa sa purong kahoy ang malaking porsyento ng tahanan, kung kaya't kahit anong saboy dito ng tubig, hindi ito basta-bastang naapula. Kinaumagahan, tumambad sa mga ito ang ilang piraso ng katawan ng tao. Lahat yon agnas na at hindi na makilala. Naging usap-usapan ito sa kanilang lugar noon, ngunit hindi rin ito nagtagal dahil sa dami ng taong naniniwalang aswang ang mga nakatira roon. 1 dekada lang noon ang lumipas, ang istoryang minsang sumikat sa bayan ay tuluyan ng nawala. At ang tanging nakakaalam na lamang dito ay si Anday at ang disipulo ng albularyo. Alam niyo ba, na noong napatay nila ang mga nilalang na yon, para itong tinik na naalis sa lalamunan niya. Naniniwala kasi si Anday na kung hindi nila napatay, patuloy siyang gagambalain ng dati niyang katrabaho na si